Kahit man lumalapit na ang San Antonio Spurs sa pag-agaw sa number 1 seed na standings ng Western Conference, nagagawa pa rin naman ang OKC Thunder na maprotektahan ang kanilang pwesto sa pagkapanalo nila sa last 2 games. At dahil dyan mukhang makakahinga pa rin naman ng mas maayos ngayon ang mga fans ng OKC, lalo 3 games pa ang kalamangan nila sa pangalawa na San Antonio Spurs. Naputol na rin naman ang win streak ngayon ng San Antonio matapos itong matalo kanina laban sa New York Knicks. Kaya angat pa rin ang OKC sa itaas ng West standings. Pero ayon sa isang player ng Thunder, hindi rin naman sila nangangamba sa Spurs na mauungusan sila nito. Kahit man natalo sila nito ng ilang beses sa kanilang head-to-head matchup, naniniwala pa rin sila kakayanin nila itong talunin sa isang 7-game series sa playoffs. Ibang-iba nga daw ang kanilang laruan sa regular season at iba naman sa playoffs, at kumpara sa Spurs, mas eksperyensado nga sila ang OKC sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Samantala, dahil nga sa pagkakaroon ng impressive win ng Los Angeles Lakers sa kanilang back-to-back laban sa Golden State Warriors na kanilang tinambakan, at ang tinambakan rin nila ang Sacramento Kings ngayong araw, nakakuha silang muli ng magandang momentum na pwedeng magamit para maipagpatuloy ang win streak. Pero kahit man magkaroon ng magandang laro ang Lakers, hindi pa rin naman tuluyang nawawala ang problema ng lineup. In fact, patuloy pa rin ang pag-struggle ngayon ni DeAndre Ayton na hirap pa rin namang makasabay sa Big 3 ni LeBron, Luka at Reeves. Hindi malang nito kayang kunin ang ibinibigay sa kanyang pasa ng kanyang mga kakampi. Mas maayos pa nga ang galawan at performance dito ng 6'10 big man na si Maxi Kleber kumpara sa kanya. Nakakapag-set nga ito ng magandang screens, nakakakuha ng mga offensive rebounds. Kaya suggestion ng ilang mga fans, dapat nga daw mas madalas gamitin nila ngayon si Maxi Kleber bilang sentro upang magkaroon sila ng mas mataas na tsansang manalo. Kumpara kay Ayton, mas masipag ngang gumalaw si Kleber sa loob ng court kasama ang kanilang mga kapwa superstar. Kaya mas deserve nga daw nito ng mas mahabang playing time. Sa kabilang banda, nakagawa nga mga idol si Jonathan Kuminga ng napakagandang laro sa kanyang 3rd game kanina laban sa Portland Trail Blazers nang magtala siya dito ng 20 points off the bench sa kanyang 7 out of 10 shooting kasama ng 7 rebounds, 3 assists. Pero sa kabila ng sunod-sunod na magagandang nilalaro ni Kuminga, may ilang mga fans ang hindi pa rin naman naniniwala na sinayang ng Warriors ang batang player na ito. Ayon dito, tsaka pa lang naman nila sasabihin ng ganyang klaseng salita kung makakapagtala si Kuminga ng malaking puntos laban sa mas malalakas na team kagaya ng Detroit Pistons. Pero kung si Kuminga ang tatanungin, seryoso nga talaga itong patunayan sa Golden State na mali ang ginawa sa kanya. Matapos itong sabihin sa post-game interview, unti-unti na nga talagang bumabalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ibig sabihin, ang Golden State Warriors nga talaga, especially si Coach Steve Kerr, ang dahilan bakit hindi pa rin na ipapakita ni Kuminga ang kanyang full potential. Kaya ngayon nga pong nabigyan siya ng mas magandang oportunidad ng Atlanta Hawks, papatunayan niyang mali ang ginawa sa kanya ni Coach Steve Kerr.